Sa ngalan po ng ating parokya ng St. Joseph dito sa Gagalangin, ako po at ang mga kasamahan nating pare, kasasampu ng aming mga kasamahan sa simbahan, taos-puso po kaming nakikisa sa pagdadalamhati ng pamilya na sa ngayon ay iniwanan na ni Tatay Santos. Tinawag na siya ng Panginoon para tuluyan ang makasama niya. Mga kapatid, kahapon po ay tinawagan ako ni Ate Luz at halos akala ko talagang patay na si tatay. Ano isang araw pala yun, no? Akala ko patay na talaga, busy rin kami. Tapos sabi nila, "O Father, emergency po, pwede pong puntahan si tatay." Kaya kahit na medyo basang-basa pa kami ng ulan at inuulan nga talaga, no? Butit yung isang apo niya na may sasakyan, sinundo kami, no? Tapos nang pumunta ako doon, nakita ko si tatay, naghihingalo. Pero nagano pa siya, umiiyak pa. Ngayon, binigyan ko po siya ng last unction, yung tinatawag na anointing of the seed. Ngayon mga kapatid, ang tanong ko sa pamilyang naroon, sa tingin niyo po ba ay uumagahan pa si tatay? Dahil kako sa tingin ko, hindi na po. No? Kasi talagang hinihintay lang ni tatay na bago siya lumisan, ay mapatawad ang lahat ng kanyang pagkakasala. Mabigyan siya ng panghuling sakramento ng ating simbahan, pabaon sa kanyang paglalakbay, at gayon pa man, ninanais niya sanang tumanggap ng banal na komunyon, kaso lang, yung ng respirator si tatay, no? Pero by the mere fact na narinig ni tatay at nabigyan siya ng anointing, ng last sacrament ng simbahan, alam niyo po sa aming mga pare, kapag ang isang taong malapit ng mamatay, nakatanggap ng sakramento ng anointing of the sick, no? O yun po ay tuloy-tuloy sa langit. Hindi niya po dadaanan ang purgatorio kasi lumisan siya na malinis. Wala nang pagkakasala. Kaya sabi ko nga, yung plenaryo indulhensya na ipinagkaloob sa amin ng Santo Papa, na ginagamit lang namin yan sa mga nahihirapan at malapit ng mamatay, na ipagkaloob ko kay tatay. Kaya si tatay bago lumisan, masaya po siya. No? At dapat kayong magalak, lalong-lalo na sa mga anak, kasi si tatay, kung titingnan po natin, napakapalad. Ilan bang anak ni tatay? 7 kayo? Mahina pa kayo. Kami ay siyam sa magkakapatid. 7 lang pala kayo. Ngayon mga kapatid, bakit nasabi, tinatanong ko kayo? Kasi nang dahil sa inyo, si tatay ay humaba ang buhay. No? Matagal na sana si tatay na kukunin ng Diyos. Siguro kung gusto niya na sanang sumunod kay Nanay Justina. Tama ba? Ayan, kay Nanay Justina, nung siya'y mamatay. Pero nang dahil sa iyong pagmamalasakit, pagkalinga sa Kanya, maraming bonus ang ibinigay sa Kanya ng Panginoon. Sabi sa Biblia, mapalad ang taong nabuhay rito sa ibabaw ng mundo ng 70 taon. 70 years. No? Kaya pag umabot ka ng 70 years, magpasalamat ka. Mapalad ka na yan. Pero si tatay, ilang taon ba? 91. Nako, 21 years na bonus. Talagang sobra-sobra, no? Ngayon ay October 26, 2024. Kaya siguro ko, alam nyo, sasabihin siguro ko ng Panginoon, Santos, halika na. By the way, pangalan ni tatay, Santos pala. Kaya talagang bago siya mamatay, gusto niyang maging santo talaga, na maging banal. Ngayon mga kapatid, siguro ko sasabihin ng Panginoon sa kanya, "Anak, Santos, pagod ka na. Ayaw ko nang nakikita ka pang naghihirap.
At ayaw ko rin nakikita ng mga mahal mo sa buhay ay maghirap pa sa iyo. Halika na. Magpahinga ka na. Gusto ko nang makasama ka, makayakap ka. Siguro ko si Nanay Justina, matagal na rin siyang naghihintay kay tatay. No? Na sana magkasama silang muli, na magkitang muli, kapiling ng may kapal. Kasi mga kapatid, sa mag-aasawa, kapag sila'y pareho ng namatay, ang kanilang pagmamahala na sinumpaan ay hanggang kamatayan. Hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Kaya't simula sa araw na to, kapag naalala nyo ang birthday ni Nanay Justina, buwan na death anniversary nila, huwag nyong paghiwalayin ang dalawa. Lagi nyong pagsamahin na alalahanin ang mag-asawa. Kasi pareho na silang lumisan. Kaya't sa gabing ito, inaalala din natin si Nanay. Siguro ko, nagkasama na yung dalawa. Siguro ko, sasabihin ni tatay nyo, ni Nanay nyo, Justina, Santos, matagal ako nandito at matagal ka sa lupa. Kumusta ang mga anak natin? Siguro ko sa pagkita nilang dalawang muli, yan kaagad siguro ko ang tinanong ng nanay niyo. Kumusta na ang mga anak natin? Kumusta na ang mga anak natin na ang kanilang laman at dugot-buto ay ibinigay natin? Dahil mga kapatid, kayong itong mga magkakapatid, kung titingnan natin, laman dugot-buto natin ay hindi natin pag-aari yun. Bigayan ng ating mga magulang, lalo na ng ating ina, na siyang nagdala sa atin ng siyam na buwan sa kanilang sinapupunan. Kaya kahit sila'y wala na, ang kanilang laman dugo at buto ay buhay na buhay sa inyo. Buhay na buhay. Iniwan lang yan, pinagbigan sa inyo. Kaya ang hiling ko na lang sa pamilya, siguro ko, dahil ang isang ina, laging ang iniisip ang mga anak. Hindi lang siya masaya, nakapiling niya na ang tatay niya. Siguro ko mas lalo silang nag-aalala. Kasi si Nana lang, wala nang magulang. Ano kaya, kumusta ang kanilang buhay? Nagpapasalamat tayo. Kasi si Tatay Santos at si Nanay Justina, iniwan ang lahat. Ang lahat-lahat. Para sa inyo. At ninanais ng ating mga magulang na ang lahat ng yaon ay sana magpalapit sa bawat isa at gayon pa man makatulong sa bawat isa. Kasi ang mga magulang, walang ibang kahilingan kundi na kapag sila'y lumisan, na sana nasa makaputing kalagayan ng bawat isa. Pero mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kasi si Nanay, lalong-lalo na si Tatay Santos, nasisiguro ko, pupunta siya ng kanya. Ang nanay niyo, ganun din. Mahirap buhayin ang 7 anak. Siguro kung nang lumalaki kayo, sino bang mga anak dito ni Nanay si? Andito kompleto kayo? May isang-isa, 6 lang ang tumayo, at tumaas. Sakit po yung sa pali. Ayun. 6 kayo nandito. Ang sasabihin ko sa inyo, ano? Siguro ko, ano lang ko tuloy, na nakita ko kayo, kumpletong-kumpleto kayo. Na wala sa inyo, na unang nanay niyo, tatay niyo. No? Ngayon, ang hiling ko na lang sa inyo, huwag niyong gawin yan. Lagi niyong ipagdasal. Lagi niyong mahalin sila. Kasi sa kanilang paglisan, ang lahat ay ginawa nila. Mahirap buhayin ang 7 anak. Nandyan yung paghihirap, nandyan yung sakripisyo, lahat ng pagsubok ay pinagdaan ng ating mga magulang.
maabot lamang ang ating pangarap. At gayon pa man, lumaki tayo. Lalong-lalo na sa mga magulang at sa ama na hindi tayo nakakapakan. Gusto nila na tayo ay laging nasa taas. Ngayon, yung pagmamahal ni tatay, ni nanay, lahat yun, di makakalimutan ng Diyos. Lahat yun ay bibigyan ng gantimpala. Gantimpala na sila'y makapiling ng kung may kapal sa kalangitan. Na kung saan ay wala ng pagdurusa, wala ng kalungkutan, wala ng pighati, wala ng sakit, at wala ng kamatayan. Kundi ang namamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Ngayon, ang hiling ko sa inyong magkakapatid, andyan sa inyo, buto-buto, laman ng magulang natin. No? Kahit may kanya-kanya na kayong pamilya, may kanya-kanya na kayong asawa, mahalin niyo ang bawat isa. Magtulungan pa rin kayo. Na sana may balik pa rin. Dahil ang alam mo ng ating mga magulang, laging iniisip, yung bang ang kanilang mga anak ay nasa mabuting kalagayan. No? Kaya kapag nakita mo ang bawat isa, tingnan nyo, laman dugot bututo ng aking ama't ina. Kahit kami hindi nagkakaintindihan, okay lang. Natural na yun sa mga kapatid. Kami nga minsan nag-aaway. Buti na lang naging pare ako. Ano? Oo, buti lang naging pare ako dahil ang laging sasabihin ng mga kapatid ko, buti ka, walang asawa. Yan ang sasabihin nila sa akin. Kami may asawa at mga anak. Yan lagi ang sinasabi sa akin. Ano? Kahit kako, problema ko ba kung mag-asawa kayo? Ayun. Pero mga kapatid, ito ang sasabihin ko sa inyong nagkakapatid. Maligaya ang iyong ama't ina pag nakita kayo na kahit sila'y wala na, nagkakaisa, nagtutulungan, nagpapatawad, at pinapiniinsyente ang pagkukulang ng bawat isa. Kalagayahan yan ng ating mga magulang. Kaya tay, Santos, pumayo ka na't lumakan. Dalhin mo ang aming pagmamahal. Nawa salubungin ka na ng pumay kapal ng punong-puno ng kapag at pagmamahal. At sa mga kabutihang iyong nagawa sa sakripisyo at pagmamahal, ipagkalog na sa iyo ang gantimpala na bakit matapiling ka ng pumay kapal kasama ni Nanay Juanita tungo sa kalangitan. Tumayo na po lahat.